Hello guys, sa video na to is tuturo po natin kung paano enable yung ating iba pang port ating PLDT home fibers sa ating model na HG6245D with software version RP2841. So, enable natin dito yung ibang port guys, yung 2, 3, and 4. So, ayan guys. So, punta lang tayo sa ito. Ang gagamitin ko sa pag-access sa ating PLDT home fiber guys, yung computer ay yung aking desktop. So, connected na po yung aking desktop. Ayan, connected po siya sa port number 1. So, para ma-access natin yung ating PLDT home fiber guys, open lang tayo ng browser. Ayan, kahit ang browser ay pwede. And then, i-type natin dito guys, 192.168.1.1//fh. Ayan, advance. So click natin tong advance guide and then proceed tayo dito, continue to 192.168.1.1. click natin yan. Ayan, so napansin natin guys na username lang yun dito, so dapat naka-access po tayo sa admin PLDT guys. So para ma-access natin yan is itong dulo sa ating forward, lagyan lang natin dito ng FH and then enter. Ayan, naka-administrator na siya guys. So ang update dito sa PLDT sa ngayong PLDT guys, pero sa ito pa yung na-try kong software version, device model na HG6245D with software version RP2841 ay hindi na kailangan tanggalin yung kanyang fiber optic cable. Nasa dati nating video ay ginawa natin ito para ma-access lang natin yung ating admin PLDT. So ngayon ay hindi na kailangan. So kita mo, naka-internet lang tayo at tapos ma-access na natin yung ating PLDT. So dito kailangan natin i-access yung ating PLDT. So ibibigay ko lang yung isa pa nating video na na-access ko na ito. Yan, so click nyo lang yan kung hindi pa kayo sa first time nyo pag-access, click nyo yan na mayroon akong video, click nyo lang yan. Yan, so dahil sa ako na ito guys at napalitan ko na yung default na password, so ang gamitin ko dito na login credential ay yung ipinalit ko na password. Okay, admin PLDT yung kanyang administrator. Ayan, and then i-type ko dito yung password na pinalit ko. So click login. Ayan, so nakapasok na po tayo sa kanyang advanced settings or admin PLDT guys. So ang gagawin natin is mag-enable tayo ng iba pang LAN port. Ito nga pala yung ating software version RP2841 and then device model HG6245D. So enable na natin yung iba pang LAN port. So punta tayo dito sa network and then click natin itong broadband settings. Ayan, so makikita natin dito na by default is hindi siya naka-check yung kanyang 2, 3, and 4. So para magamit natin yan is check lang natin. Ayan, 3 and 4. Okay, and then click natin dito guys is apply. Ayan, so pagkatapos nito guys ay para ma-fully access natin siya is kailangan natin i-reboot yung ating PLDT home fiber na router. So punta tayo dito sa management and then device management. So click natin ditong device reboot. Ayan, so i-click natin ito guys. Ayan, so okay. Ayan, so maghintay lang tayo ng ilang seconds. Ayan, so pwede natin dito mag-ping lang tayo ng IP sa ating router. Ping natin para malalaman natin kung bumalik na siya or wala pa. Ayan, ping 192.168.1.1/p. Ayan, so nabalik na siya guys. So close lang natin to. So ayan, so gagana na yan guys. So magagamit na natin yung iba pang LAN port. So pag hindi gumana, pwede natin i-static yung ating PC. So dito may babagawin tayo dito sa ating PLDT home fiber. So login lang muna tayo ulit. So click login. So ayan, so nakapasok pa rin tayo guys kahit hindi na natin binunot yung kanyang fiber optic cable. So punta tayo dito sa network and then LAN settings.
So dito guys, i-start ko lang siya ng 20. So pwede natin siya i-start ng 100. Yung 2 to 19 nito na IP guys is reserve po siya. So pwede natin siya gamitin na static. So pag hindi siya nag-work yung ibang kinunik natin yung ating PC sa LAN 2, hindi siya nag-work. So pwede natin gawing static yung ating PC na kinunik. Pupunta tayo dito sa change adapter option. Yan, click natin yan, and then dito internet is right click and then properties or status. Click natin itong properties and then internet protocol version 4 CPIP, highlight and then click properties, then gawin nating static guys. So 192.168.1. So yung sinabi natin guys na yung naka-static na pwede natin siya gamitin para hindi siya mag-conflict is 2 to 19. So gawin ko lang dito 15 lang. Yan, so click natin lang dito subnet mask and then default gateway is 192.168.1.1 and then dito sa preferred DNS server is 192.168.1.1 rin. Yan, so click OK. Yan, close. So naka-static yan guys. So ayan, magagamit pa rin natin yung pag hindi na-work yung connect natin yung ating LAN cable sa LAN 2, 3 or 4 at hindi siya nag-work. So pwede natin gawing static yung ating PC or laptop na kinonect. Ayan, okay? So ayan lang guys. So maraming salamat. Don't forget to subscribe, like and share the video. Okay?